Iba ang paghahandang ito ni Aya. Hindi niya tunay na pangalan. Iba sa kanyang pang-araw-araw na nakasanayan. Dahil ngayon, magsisimula ang kanyang buhay tungo sa pagbabagong inaasam. Kung sa iba, ito'y nagsisilbing piitan para kay Aya, ito na ngayon ang kanyang silid-aralan. Sinamahan namin si Aya sa pagpasok niya sa klase. Isa siya sa mahigit 60 persons deprived of liberty o PDL na nag-aaral ng kolehiyo sa loob mismo ng Manila City Jail. Ang kanilang kurso, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Pili ko tong course na to kasi sa Laya, mahilig talaga ako mag-solve ng mga problem. Kaya gusto ko magkaroon ng business para at least tumagal man ako dito. Yung pag-stay ko dito sa loob ng kulungan na to, may nangyayari. At yung pag-aaral ko ng college ito, magagamit ko pa hanggang paglaya. Gusto ko magtayo ng bakery. Magtatayo pa ako ng sarili kong bakery. Bata pa lang ako, sir, mahilig na ako mag-bake. Mag-invento ng mga dessert, mga cake. Ang Polytechnic University of the Philippines Open University System ang nasa likod ng programa sa pakikipagtulungan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at Manila City Jail. Libre ang programa para sa mga PDL. Gaya ng mga pumapasok sa PUP, dumaan sa entrance exam ang mga PDL na gustong magkolehiyo. Sumalang din sila sa iba't ibang proseso. Our goal is to serve everyone. So kumbaga parang the idea is walang pinipili kahit kanino. So sabi nga nila, edukasyon para sa lahat. So ngayon, we're bringing the education to the PDLs para i-prove na the education we serve ay para sa lahat. Nakakatuwa kasi kumbaga parang sa kanila, yung kagustuhan nila matuto dahil nagkaroon sila ng intent to enroll. So talagang nakakatuwa. Yun yung masasabi ko. Actually, nung first time na nalaman ko, nakita ko sila, then nandyan sila sa loob. Parang speechless ako kasi this is new to us. Malaking tulong to sa kanila. Bukod sa maraming opportunity na mag-open up, kasi more likely hindi sila mag-settle dun sa mga just skilled jobs kasi managerial kanilang matututunan dito. Bukod doon, pwede silang magtayo ng sarili nilang business. Halimbawa, nakalaya sila sa kalagitnaan ng semestre. Itutuloy po nila yung pagdalo ng klase dito sa BJMP. Kung hindi man face-to-face, sa online po sila sasali. So, kapag nakalaya na sila, itatransfer na po namin sila sa sections or other sections ng Open University System. Same program. So, talagang may continuity. Yun yung continuity na nakikita namin para makatapos sila ng program. Sa una-una pagkakataon nga po sa male dormitory ng National Capital Region, sa mga piitan dito ay nabuksan na po yung tertiary education para po sa mga persons deprived of liberty. Pagpapatunay lang po ito na meron po tayong pantay na oportunidad para po sa edukasyon ng mga PDL. Hopefully, bago po sila lumabas dito sa piitan or bago matapos yung kanilang kinakaharap na kaso, ay isa sa maging accomplishment po nila, isa sa mga makabuluhang nangyari po sa kanila dito ay natapos po nila yung kanila pong college. Yan ang nais na makamit ni Aya. Kaya kahit mag-4 na taon na siyang PDL, hindi niya kasamang nakulong ang pangarap na magkaroon ng maayos na buhay. Kahit na nandito tayo sa loob ng kulungan, huwag tayong susuko. Tuloy lang natin yung pangarap natin habang may buhay, may pag-asa. Kahit nandito ako sa loob ng kulungan, tumatagal ako, mas pinili ko pa rin makapag-aral kasi ito yung opportunity na makakatulong din sa akin pag nakalabas ako. Kaya taban lang, tuloy lang. Ako si Von Belinario para sa News 5 Digital.